Good day mga kababayan. Nakakatawa talagang ilang politiko. Kapag silang gumagawa, prinsipyo. Kapag silang nakikinabang, demokrasya. Kapag silang nagmamando, rule of law. Pero kapag hindi nila makuha ang gusto nila, biglang boycott, biglang constitutional crisis, biglang kawawa ang Senado, biglang tagapagligtas sila ng Republika. Galit na galit sila. Kesyo hindi raw nagtrabaho ang Senado. Kesyo may boycott of duty. Kesyo pinahinto raw ang Senado. Talaga ba? Seryoso po. Mga senador kayo, hindi kayo first year political science students. Alam ninyo ang Senate rules. Alam ninyo ang quorum. Alam ninyo ang parliamentary procedure. Kaya huwag nyo kaming gawing tanga, Senator Risa at Senator Gatchalian. Respectfully po, in Article 6, Section 16 of 2 states, a majority of each house shall constitute a quorum to do business po. Meaning, the Constitution itself recognizes that the Senate is a collegial body. So no single bloc can operate the Senate alone. Therefore po, assigning 100% of the blame to one group ignores the constitutional requirement that the Senate act through a quorum of its members. And Article 6, Section 16 of 3 states too that each house determines its rules. So meaning po, the Constitution grants the Senate authority over its own proceedings. So not every procedural disagreement becomes a constitutional violation. The Senate has institutional mechanisms and internal rules to address attendance, quorum, and proceedings po. Kaya Senator Risa, may tanong ako. Hindi ba ikaw rin ang isa sa mga senador na nag-walk out noon? Hindi ba ikaw rin ang nagsabi noon na subukan lang nilang ipagpatuloy ang sesyon kahit wala kayo? Hindi ba iyon ang posisyon ninyo? Hindi ba iyon ang argumento ninyo? Kung tama iyon noon, bakit mali ngayon? Ano po ang nabago? Ang prinsipyo ba? Ang political interest? Noong kayo ang wala, may pasabi ka pang subukan lang nila. Noong sila ang wala, boycott na. Noong kayo ang lumabas, conviction. Noong sila ang gumawa, abandonment of duty. Anong klaseng logic yan? May espesyal bang constitution para sa inyo? May espesyal bang Senate rules para sa minority? May dalawang klase ba ng quorum sa Pilipinas? Isa para sa kalyado ninyo at isa para sa mga hindi ninyo kalyado? Tandaan mo, Senator Risa Hontiveros, Article 3, Section 1 says, no person shall be denied the equal protection of the laws. Technically po, this applies to government action. Ibig sabihin yan po, if the same conduct is praised when done by one group, but condemned when done by another, then the public has the right to question the consistency of the standards being applied. Senator Risa, before labeling actions as boycott of duty or accusing colleagues of abandoning their responsibilities, fairness requires a full examination of the facts and circumstances rather than conclusions based solely on political narratives po. At Senator Gatchalian, napakalakas ng statement mo. May pasabi ka pang, ready man na magtrabaho ang Senado. Wow! Napakatapang. Napakaganda pakinggan. Pero respectfully po, nasaan ka noong may mga pagkakataon na ang mga kaalyado ninyo mismo ang gumagamit ng parehong political tactics? Nasaan ang moral outrage noon? Nasaan ang sermon noon? Nasaan ang privilege speech noon? Wala. Tahimik. Kasi pabor sa inyo. At kapag pabor sa inyo, strategy. Kapag hindi pabor sa inyo, democracy is under attack. Gusto ninyong paniwalain ang publiko na 11 senador ang gustong magtrabaho habang ang iba ay tamad. Pero may isang maliit na problema po dyan. Matematika. 11 is 11. 13 is 13. Hindi nagiging 13 ang 11 dahil lang may press conference. Hindi nagiging quorum ang 11 dahil lang may privilege speech. Hindi nagbabago ang Senate rules dahil lang gusto ninyo. Kung kulang ang bilang, kulang ang bilang. Simple lang po. Napakasimple. Kaya wag ninyong palabasin na ang buong problema ay gawa lamang ng isang panig. Dahil alam ninyong hindi totoo iyon. At isa pa, napansin ninyo ba? Parang mas galit pa sila sa mga senador kaysa sa mga tanong na dapat sagutin. Mas galit sila sa kawalan ng sesyon. Mas galit sila sa optics. Mas galit sila sa political damage. Pero hindi sila galit kapag may mga tanong tungkol sa consistency. Hindi sila galit kapag may mga tanong tungkol sa double standards. Hindi sila galit kapag sila ang nakikinabang. Kaya Senator Gatchalian at Senator Hontiveros, kung talagang mahal ninyo ang Senado, bakit parang ang standards ninyo ay nagbabago depende kung sino ang nakaupo sa kabilang panig?
Kung talagang mahal ninyo ang institusyon, bakit parang iba ang tawag ninyo sa parehong aksyon? Depende kung sino ang gumawa. Kung talagang prinsipyo ang pinag-uusapan po, bakit parang nawawala ang prinsipyo sa tuwing hindi pabor sa inyo ang resulta? Kaya mga kababayan, ang problema rito ay hindi quorum. Ang problema rito ay credibility. Dahil ang pinakamabilis mawala ang kredibilidad ng isang politiko ay kapag ang kanyang prinsipyo ay parang switch. Kapag pabor sa kanya, naka-on. Kapag hindi pabor sa kanya, naka-off. At iyan ang eksaktong nakikita ngayon ng maraming Pilipino. Hindi boycott ang nakikita natin. Hindi constitutional crisis. Ang nakikita natin ay isang lumang sakit sa politika. Ano ang tawag? Double standards. At walang press conference, walang slogan, at walang moral lecture ang makakatakip dyan. In biblical lens mga kababayan, open your Bible to Matthew chapter 7 verse 2. It says there, "For with what judgment ye judge, ye shall be judged." Napakasimple. Kung tatawagin mong boycott ang ginawa ng iba ngayon, handa ka rin bang gamitin ang parehong salita kapag sariling kampo mo ang gumawa? Kung hindi prinsipyo ang pinagtatanggol mo. Posisyon lang. And Proverbs chapter 20 verse 23 says too, "Differing weights and differing measures, the Lord detests them both." Sa madaling salita mga kababayan, ayaw ng Diyos ng dobling sukatan. Ayaw ng Diyos ng isang rule para sa kakampi at ibang rule para sa kalaban. Ayaw ng Diyos ng selective outrage. Ayaw ng Diyos ang selective morality. Mga kababayan, ang Constitution ay iisa lamang. Ang Senate rules ay iisa lamang. At ang prinsipyo ay hindi dapat nagbabago depende kung sino ang nakikinabang. Dahil sa mata ng Constitution, walang special treatment. At sa mata ng Diyos, walang double standards. No? So, yun lang po. Maraming salamat at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.